Magluluto ako ngayon ng chop suey. Ang sahog ng aking chop suey ay giniling na baboy at saka atay balon-balunan. So, sisimulan ko sa pagpapakulo ng atay balon-balunan sa kape. Yes, sa kape ko siya pakukuluan para matanggal ang lansa. Natutunan ko yan kay Chef Obang. Hi, Chef Obang. Hello sa iyo. Yan, pakuluan ko muna to ng mga ilang minuto para matanggal ang kanyang lansa. After mga 10 minutes, alisin ko na dito yung atay. Atay muna kasi mabilis lumambot yung atay. Tapos hihiwain ko na ng maliliit yung atay. After ng another 10 minutes, so 20 minutes all in all, yung ano naman, yung balon-balunan, hanguin ko na and then hiwain ko rin ng maliliit. Eto na, simulan na natin ang pagluluto. Sisimulan natin sa paggigisa ng ating aromatics. Una ang sibuyas. Ako lang ha, feeling ko kasi mas mabilis masunog yung bawang. Kaya lagi-lagi pag nagigisa ako, inuuna ko ang sibuyas. And then, pag lumabas na yung aroma ng sibuyas, isusunod na natin yung bawang. Ganun din, pag lumabas na yung aroma ng bawang, pwede na nating ilagay dyan yung ating giniling. Tapos haluin lang nating mabuti and then isisiso na natin yan ng ating iodized salt at saka ng paminta. Tapos haluin lang ulit. Yan, ganyan lang. Haluin lang ulit hanggang sa maluto yung giniling. And then pwede na natin idagdag dito yung ating hiniwa-hiwa na maliliit na atay at balon-balunan. Tapos ganun lang ulit. Haluin lang siya mabuti para lahat ng pampalasa kumapit sa kanya. O, pagkatapos niyan, pwede na nating ilagay yung ating mga gulay. Yung gulay na nilagay natin dito ay cauliflower, sayote, bagu beans, at saka carrots. Yon. Tapos niyan, titimplahan na natin siya ng oyster sauce. Tansya-tansya lang yung oyster sauce natin dito, walang exact measurement. And then magdadagdag din tayo dyan ng toyo, soy sauce, yan. After ng toyo, maglalagay din tayo dyan ng liquid seasoning at saka ng Worcester sauce. And then, ganun ulit, syempre, hahaluin nating mabuti para ma-distribute equally lahat ng mga pampalasa na nilagay natin. And then, magdadagdag din tayo dyan ng isang basong tubig. Kasi gusto ko medyo masabaw yung aking chop suey. Although, yung mga gulay na to ay talaga namang magtutubig naman talaga siya. Kaya lang gusto ko mas masabaw siya. Kasi inaano ko talaga sa kanin yung sabaw. Masarap yun eh. Kaya nagdagdag ako ng isang basong tubig. Tapos, nagpahabol din ako dyan ng isang pork cube. Yan. Tapos, pinong paminta. After ng pinong paminta, alam nyo na anong gagawin natin dyan. Hahaluin natin, syempre, di ba? Para, again, ma-distribute ang lasa. Ma-distribute equally ang lasa. Sa pagtikim ko niyan, okay na sa akin yung lasa niyan. Perfect na. Kaya pwede ko nang i-add dyan yung aking chicharo. Yes, naglalagay pa ako ng chicharo sa chop suey. Kahit mahal ang chicharo, okay lang. Paminsan-minsan lang naman. Di ba? Tapos nabubulol pa eh. Tinakpan ko na para lumambot and then nung medyo lumambot na, nag-inad ko na yung bell pepper. Yung bell pepper magpapasarap din yan sa ating chop suey. Kaya wag na wag yung i-skip yung bell pepper. Yan. Tapos takpan natin ulit para lumambot. Ito si Otay, may sasabihin daw siya. Kasi masarap magluto. Dapat kagayin yan. Masipag kayo magluto para pamilya nyo ay masayaan. Lagay na natin yung repolyo. Diba? Talaga may pagganong-ganon pa si Otay. Anyway, ayun na nga. Eto na. Nilagay na natin yung ating repolyo. Ang huling gulay para sa ating chop suey. Haluin lang natin itong mabuti. Tapos lalagyan natin ng sesame oil. Para mas mabango at mas masarap ang ating chop suey. Tapos haluin lang ulit ng bahagya. At eto na. Luto na ang ating chop suey ala Mami In. Diba? Madali lang. Kaya try nyo din lutuin to. Promise hindi ako mapapahiya sa inyo at eto kakain na ako. Thank you for watching and happy eating everyone!